Praise the Lord, ye hands, adore him. Praise him, angels in the high. Sun and moon rejoice before him. Praise him, all ye stars of light. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program at ito siya ng World Radio International through White's Pero Road Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Ang ating pong discussion intended for June 1st, 2025 based on the book of Matthew chapter 8 verse 16 is entitled Demon Possession and Exorcism. Ang pagsanib ng mga demonyo sa tao at kung paano palabasin ang mga masasamang espiritu sa tao. Yan po ang ating pag-uusapan sa ating discussion intended for June 1st, 2025 dito po sa ating radio broadcast every Sunday dito po sa GMA Radio, DWRA broadcasting every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning at ito po ay every Sunday sa Barangay 92.7 FM at ito po ay in-advance natin sa YouTube usually Friday or Saturday at ito po ay para na rin sa ating lahat, lalo na sa mga kapatiran sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ating pong teksto ay mababasa sa Matthew chapter 8 verse 16 at ganito po ang sinasabi ng teksto. That evening, they brought to him many who were possessed or oppressed by demons, and he cast out the spirits with a word and healed all who were sick. Yan po sinasabi sa Matthew chapter 8 verse 16. Ngayon po sa wikang Pilipino, babasahin natin ang sinasabi ng Biblia, Matthew kapitulo 8, talatang 16. Nang gabing yun, dinala kay Jesus ang maraming sinapian ng mga demonyo at sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. So yun po ang ating teksto. Ngayon, dumako tayo sa ating introduction. During His 3-year ministry, our Lord Jesus Christ performed diverse kinds of miracles, particularly casting out of demons. So, nung kapanahon ng ating Panginoon Kristo, yung 3 taon at kalahati niyang pangangaral ng salita ng Diyos, marami po siyang ginawang mga himala. At isa sa mga himala na yan ay ang pagpapalayas ng mga demonyo o mga masasamang espiritu sa tao. So yung ating pong pag-aaralan sa araw na ito, sa ating discussion, Demon Possession and Exorcism. By Jesus' authority, the apostles continued performing miracles in the first century. So sa pangalan ng Panginoong Kristo, sinabihan niya yung kanyang mga apostoles, mga disipulo, na kayo ay pwede ring magpalayas ng mga demonyo, pwede kayo magpagaling ng mga sakit sa pangalan ko o sa otoridad ko, sa kapangyarihan ko. At yan po ay nangyari nung unang siglo o tinatawag nating first century, first 100 years of our Lord Jesus Christ ministry. Now, ang katanungan po mga kaibigan at mga kapatid, can these miracles happen today? Do demons still possess man? And if so, can they be cast out? So yung katanungan natin, pwede bang mangyari ang mga himala na katulad nung nangyari ng kapanahonan ng ating Panginoong Kristo? Ang mga demonyo ba ay pwede pa ring sapian ang mga tao sa ngayong kapanahonan? At kung sila ay sumapi man sa mga tao, pwede ba silang mapalayas sa pangalan ng ating Panginoong Kristo? So sa ating pong leksyon mga kaibigan at mga kapatid, 4 po na punto ang ating pag-aaralan. Ang number 1 ay ang katanungan, what is demon possession? And what are the effects of man?
Anong ibig sabihin ng pagsapi ng demonyo sa mga tao? At ano po ang epekto ng pagsasapi na yan sa mga tao? Pangalawang tanong, miracles performed by Jesus and His apostles. Pag-aaral din po natin ang mga mala na ginawa ng Panginoong Kristo, pati na rin ang mga apostoles at iba pang mga piniling mga disipulo o mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Number 3, demon possession is still happening today. Tanong, ang pagsapi po ng demonyo ay nangyayari pa sa ating kapanahunan. Yan po ay sasagutin natin sa ating leksyon. At number 4, can Christian cast out the demons today? At kung meron mang demon possession o pagsapi ng mga demonyo sa mga tao sa ngayong kapanahunan, pwede bang palayasin ng mga Kristiyano yung masasamang espiritu na yan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo? Dahil nangyari na yun noong kapanahunan ng mga apostoles at nung nabubuhay pa sa mundong ito ang ating Panginoong Kristo. So sa ating discussion, simulan po natin mga kaibigan at mga kapatid, what is demon possession and what are the effects of demon possession of man? So ano pa talaga ang pagsapi ng mga demonyo at ano po ang epekto nito sa mga tao sa ngayong kapanahunan? Well, demon possession is the belief that an evil spirit or a demon can take control of a person's mind and body, leading to various physical, mental, and behavioral changes. So yung pag sinasabi nating demon possession, yung pagsapi ng mga masasamang espiritu o demonyo, hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa pag-iisip ng tao. At ito po ay nagdudulot ng physical, nagdudulot ng mental, at tinatawag nating behavioral changes. Nagbabago po yung ugali ng mga sinasapian ng demonyo. Now, when Satan or his demons take possession of a person's body without their consent, pwede ba na pasukan o sapian ng demonyo at ng mga masasamang espiritu ang isang tao na hindi kagustuhan ng isang tao without their consent? Number 3, demon possession comes from the Greek word daimonesomai, which can have the following effects. So sa Griego po, daimon nizomai o somai can have the following effects. Ang epekto po sa tao, number 1, pwede siyang magkasakit, illness. Pwede siyang magalit, sobrang puot o galit. Self-mutilation, ang ibig sabihin, pang sasaktan niya. Papaluin niya o sasaksakin niya yung sarili niya. At another sign of demon possession is superhuman strength. Sobrang lakas. Doon po sa Gadarenes, mayroong isang sinapian doon ng demonyo at hindi lang isa. Sobrang niya lakas, kaya kang anumang klaseng tali o tanikala o kadenang binibigay sa kanya, ginagapo sa kanya, naalis po niya sa sobrang lakas niya. So yun po yung mga characteristics ng isang demon possessed. Sakit, kakaroon siya ng sakit, pwedeng sobrang galit, pwedeng saktan niya yung sarili niya, at meron siyang tinatawag na sobrang kalakasan. O sabihin mo na lang natin, para siyang superhero. Pero hindi siya superhero. Super evil or super villain. Now, there is a supernatural control on a person's actions, thoughts, and emotions, not their own but are directed by external supernatural force. So, pag nangyayari, pag sinapian ng isang tao, mayroon tinatawag na supernatural control. Hindi magawa ng isang tao na palabasin yun. Hindi niya kayang kontrolin. So, nangyayari, yung kanyang mga salita, yung kanyang mga ginagawa, pati yung kanyang emosyon ay apektado dahil may tinatawag silang supernatural force or external. Sa labas ng kanyang katawan, hindi niya kontrolado, mai-influensya yung sinapian ng demonyo. Well, some people believe that demon possession focuses on psychological or sociological factors than a literal supernatural influence. So, itong sabi karamihan ng mga pamaniwala ng iba, sabi nila, ang tanda ng demon possession ay tinatawag na psychological. In other words, nagkakaroon ng
problema sa kanyang pag-iisip. Hindi lamang yon, yung kanyang behavior sa mga tao na nasa kanyang kapaligiran ay nagbabago rin ang kanyang trato sa mga tao. So ito po ay hindi lamang nitatawag ng literal supernatural influence. So dahil sa control at paghihimasok ng mga masasamang espiritu, nagbabago talaga yung tao. Sa iba nga, medyo nagbabago pati itsura. Now, number 6, under the discussion of what is demon possession, many mental illnesses, according to psychologists, for example, today, sa kapanahon na natin, katulad ng schizophrenia, epilepsy, Tourette's syndrome, were sometimes attributed to demon possession. So may mga sakit ngayon, ayon sa mga hindi mapaliwanag ng mga psychologists, mga doktor, sabi nila, yung schizophrenia po, split personality, kung minsan magandang ugali, kung minsan naman nagbabago, at kung minsan kanyang personalidad siya, sabi niya, ako ay si Juan de la Cruz, mamaya-maya mag-iba yung pangalan niya, iba rin yung personalidad. So yung tinatawag na split personality or schizophrenia. Yung epilepsy po, alam naman natin yan, biglang natutumba, nangingisay, nanginginig. And of course, another kind of syndrome, yung Tourette's syndrome. So sabi nila, ito ay mga sakit sa ngayong kapanahonan na impluensya raw ng pagsasapi ng demonyo sa tao. So yun po yung ating definition, discussion on what is demon possession at kung ano ang epekto sa tao. Hindi po comprehensive itong ating discussion dahil limited po ang oras natin dito sa radyo and of course sa YouTube. Now let's go to the next subject matter. What were the miracles performed by Jesus and His apostles during the first century? Ano po yung mga himala, milagro na ginawa ng mga apostoles ng ating Panginoong Jesucristo nung unang siglo or the first 100 years ng Anno Domini or the Year of the Lord? Number 1, Jesus Christ performed many miracles to show His divine power and confirm His identity as the Messiah. So bakit si Kristo gumawa ng mga himala? Ano po ang dahilan? Well, gumawa ng himala ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat yun po ay pagpapakita ng kanyang kapangyarihan bilang Diyos, anak ng Diyos, o kasama sa tinatawag nating Godhead. He was a member of the Godhead or tinatawag nating Triune God. At isa pa, ito rin ay nagpapatunay na siya ang dakilang Mesiyas. Ano po yung Mesiyas? The word Messiah or Mesiyas, the appointed person, yung pinili ng Diyos na magliligtas sa katauhan, sa spiritual na kaligtasan. So yun po si Kristo. So sabi kasi ng mga prophecy o mga hula, pag may dumating na ganito ang gagawin niya, magpapakita ng mga himala, magbubuhay sa mga patay, yun na ang Mesiyas, yun ang tagapagligtas ng buong sanlibutan. Well, Jesus Christ, during His time, He healed a wide variety of illnesses. Ano pong mga nagawang himala ni Kristo nung panahon niyan? Well, na blindness, yung mga bulag na nakakakita, hindi po ordinaryong mga may himala yan. Yung mga bingi ay nakakarinig. Yung mga paralitiko, yung hindi makagalaw, napapagalaw niya, nawawala yung paralysis. So, yun po yung mga example ng himala ng Panginoon. At of course, yung leprosy. Sa ngayong kapanahonan, mayroon ng gamot yung tinatawag nating leprosy or ketong. Pero nung panahon ng ating Panginoon sa Kristo, mahirap pong gamutin ito. Sabi na nga nila, imposible. Pero pwedeng gumaling, kaya lang matagal. So, yun po yung mga halimbawa ng mga nagawa ng ating Panginoong Jesucristo na mga himala. Of course, kasama dyan yung pagpapalabas niya ng masasamang espiritu o mga demonyo sa mga tao. At usually, nung panahon na yun, kapag ikaw ay nasapian ng demonyo, nag-iiba pong ugali, parang may sira ulo ang isang taong sinasapian ng demonyo. Nawawala siya sa kanyang sarili. Also, ano pa? Ginawa ng Panginoong Jesucristo, He raised people from the dead. Nagbuhay siya sa mga patay. Sino yung mga binuhay niya? Well, one of them was Lazarus. Lazaro. At ano pa? Yung anak ng isang byuda.
anak na lalaki ng isang byuda. The son of a widow from Nain. Ano pa? Marami pang ginawa ang Panginoon. He miraculously fed thousands of people with a small amount of bread and fish. 1,000 katao, mabot ng 5,000, napakain ng Panginoong Kristo. Anong ginawa niya? Nag-order ba siya sa mga restaurant? Wala po. Ang ginamit lang, ilang pirasong tinapay at 2 isda. Ngayon, naparami ng Panginoong Kristo. So, himala yun. The miracle of multiplication. Naparami niya yung tinapay, naparami niya rin yung isda, at napakain niya yung ilang libong tao. Alright. Jesus also walked across a lake showing his control over elements. Nung sila po ay nakasakay sa isang, sabi ng lating, sailboat, lumakad po si Kristo sa lake o sa lawa. Parang dagat, ano? Anong ibig sabihin? Pati yung mga elemento like tubig, hangin, apoy, kontrolado ng ating Panginoon sa Kristo nung kapanahonan niya. Alright? So, in other words, sinasabi ko lang po mga kapatid, mga kaibigan yan, para alam natin kung anong mga himalang ginawa ng Panginoon, pati ng mga apostoles, at kung may nagsasabi ngayong kapanahonan na sila ay marunong din, ito po yung mga himala na ginawa ni Kristo. At kung kaya nilang tularan ang mga ginawa ng Panginoon sa Kristo, masasabi natin sila na yung Panginoong Diyos. Ano pa? He also transformed water into wine at a wedding. Nung kinulang po ng alak yung nagpapapiesta dahil may kasal, kinulang ng alak. So anong ginawa? Pumunta sila kay Kristo. Panginoon, kulang yung alak. So ang ginawa ni Kristo, sinabihan niya yung mga tao, lagyan nyo ng tubig ang mga tapayan. At pagkatapos nalagyan ng tubig ang mga tapayan, sabi ng Panginoon, ihatid nyo na doon sa gustong mag-inuman. Binigyan ka nila, kanila tubig pa rin. Nung tinikba na nila, magandang klaseng alak. So yun po yung kapangyarihan na ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo. Now let's go to the examples of the miracles performed by the apostles. Ano naman yung mga himala na ginawa ng mga apostoles, pati na rin yung ilang mga disipulo o mga ngaral, tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo? Well, of course, sabihin natin pinaka-main character sa mga apostoles, si Apostol Pablo, Apostol Pedro at iba pa. Pero ang pinaka-popular po, Apostol Pedro, Apostol Pablo. Well, the apostles and others, of course, they healed the lame, the paralyzed, and the sick through the power of Jesus' name. Now, importante po, noong nagpapagaling ang mga apostoles, pati yung mga ibang disipulo ni Kristo, palagi po nilang ginagamit yung salita ng Panginoong Jesucristo. The name of Jesus, in the name of Jesus of Nazareth, you stand up, you walk. Okay, ganon. So, anong pinagaling ni Kristo? Anong mga apostoles? Yung mga pilay na hindi makalakad. Yung hopeless cases na hindi na makalakad, sinabihan ng mga apostoles, tumayo kayo at maglakad. Alright, ano pa? Yung mga paralitiko. Usually, mga paralitiko, katulad po ni ating bayaning si Apolinario Mabini, tawag sa kanya sublime paralitiko, pero masyado magandang utak. So, yung panahon ni Kristo, napapagaling niya po pati yung mga paralitiko. Alright, ano pa? Those who were possessed by demons. Yung mga sinapian ng demonyo. Marami pong halimbawa. Isa na po doon si Maria Magdalena na pinagaling ng Panginoong Jesucristo. Pinalayas niya ang mga demonyo na sumanib sa kay Maria Magdalena. Ano pa? The apostles also raised people from the dead. Si Apostol Pedro ay nagbuhay din sa mga namatay. Sino yung binuhay ni Apostol Pedro? Well, si Tabita. Pangalan niya Tabita, pero may another name siya, Dorcas. Itong si Tabita o Dorcas, marami pong kawanggawa na ginagawa ito. Marami siyang tinutulungan ng mga tao, mananahi siya, gumagawa ng mga damit, at ipinamamahagi niya sa mga kapatiran, sa mga duka. Ito po si Tabita. Namatay po, binuhay ulit ni Apostol Pedro. The Apostle Paul also, one time,
Nangangaral po siya doon sa Truas. May lalaki na nandoon nakaupo sa third floor. Sa haba ng mensahe ni Apostol Pedro, nakatulog yung pobreng lalaki, pangalan niya po si Eutychus, bumagsak mula sa third floor. At nang bumagsak doon sa sahig kung saan naroon si Apostol Apostol Pablo na nangangaral, patay po yung lalaki, si Eutychus. So nag-alala yung mga kamag-anak niya. Pero ano sabi ni Apostol Pablo? Huwag kayong mag-alala, siya ay buhay. At binuhay nga ni Apostol Pablo si Eutychus na nahulog mula sa third floor, ikatlong palapag. So, brothers and sisters, therefore, ano pa yung mga ginawa ni Apostol Pablo? Yung pintuan ng bilangguan doon po sa Troas sa Pilipos. Nakulong si Pablo kasama po si Bernabe. At sa pamamagitan ng panalangin, nagkaroon po ng earthquake o lindol, tapos nabuksan yung mga pintuan ng bilangguan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Kristo at sa pamamagitan pa rin ng pagtawag ni Apostol Pablo at ni Bernabe sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Healing the sick through relics and shadow, earth-shaking during the work service. Ano pa? Sa pamamagitan po ng panyo. Panyo lang ni Apostol Pablo, gumagaling na yung mga tao. Okay. Si Pedro naman, yung kanyang anino. So, kalain nyo yan, padyo, pwede makapagpagaling. Anino, pwede rin magpagaling. So, yun yung mga ginawang himala ng mga apostoles sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Kristo. Kasama na rin po doon ang pagpapalayas sa mga masasamang espiritu o sa mga demonyo sa mga tao noong kapanahunan. So, yun po yung ating pagtingin o pagtalakay sa mga himala na ginawa ng mga apostoles, pati na rin ang ating Panginoong Kristo noong unang siglo o the first century. Ang next point nating didiscuss po mga kaibigan at mga kapatid, ang tanong, demon possession is still happening today. Ang pagsanib ba ng mga demonyo ay nangyayari pa sa ating kapanahunan? Tapagkat nangyari nung panahon ng mga apostoles, ng panahon ng Panginoong Kristo. Ang tanong, ito ba ay nangyayari pa sa ngayon? Mayroon bang mga taong sinasaniban ng demonyo o ng masasamang espiritu? Alright, many people do not actually accept na mayroon pa ring demon possession sa ating kapanahonan. Sabi nila, modern times na tayo, imposible na magkaroon ng pagsasanib ng demonyo, ng masasamang espiritu sa tao. So, hindi na sila naniniwala na nangyayari pa yan sa ngayong kapanahonan. So, sabi nila, instead, scientific and medical explanation have the challenge the reality of demon possession. So, yung siyensya, mga scientifico, mga doktor, ay sabi nila, totoo ba talaga yung sinasapian ng mga demonyo? So, yun po ang katanungan nila. So, in other words, so mga scientists, mga scientifico, mga doktor, at iba pa, ay hindi po naniniwala sa tinatawag nilang demon possession o pagsapi ng masasamang espiritu o demonyo sa mga tao sa ngayong kapanahunan. Conditions like trance and possession orders are deemed psychiatric diagnosis. So in other words, ngayon, kung minsan may mga doktor, sabi nila, nagkakaroon ng trance o kunwari parang lumulutang o parang nawala sa sarili, ganon, ano? At sabi nila, ayan ay di totoong himala o may mga psychiatric diagnosis yung mga sinasabi nila lang, may diferensya sa ulo. So sabi ng mga doktor, mga scientifico, hindi yan talaga demon possession. Yan ay tinatawag nilang psychological na mga sakit. Mental illnesses, ano pa? Yung mga psychosis, schizophrenia, altered perception, loss of identity, and dissociative disorders. Marami pong termino ito sa medicine at sa psychology. Yung psychosis po, may problema sa pag-iisip. Yung sinabi na natin kanina, yung schizophrenia, split personality, dalawa po ang kanyang personalidad, kumisan masama, kumisan mabuti. Ayun po. At ano pa?
yung altered perception, hindi maraming isang tao na hindi niya naintindihan yung kanyang kapaligiran. Loss of identity. May mga tao na tanungin mo, sino ka? Hindi niya kilala yung sarili niya. Baka sabihin niya siya isang artista o isang politiko. May ganun po ang pangyayari. Or disassociated disorders. In other words, isang tao, hindi niya alam kung nasaan siya, kung sino siya, kung anong ginagawa niya. Yung mga ganong klaseng sakit, sabi ng mga doktor, mga scientifico, yan ay pwedeng ipaliwanag ng siyensya o ng medisina at hindi pwedeng tawaging demon possession. Now, let's go to the next part. Demon possession are sometimes recognized as misinterpretation of mental and psychological issues. Ito yung sinasabi ko kanina, na ayon sa mga scientifico, mga doktor, ang demon possession daw ay hindi totoo. Ito raw ay dahil may sakit sa pag-iisip at may sakit sa pag-uugali yung tao na yun. So, hindi sila naniniwala sa demon possession. Now, cases of demon possession are real, but they are rare. But there is also a group na nagsasabi na ang demon possession ba ay nangyayari pa sa ngayong kapanahonan. Kaya lang, sabi nila, bihira. Meron pa, pero bihira lang daw. Okay, so yun ang paniniwala nila. Maybe 1 out of every 5,000 cases is demonic possession. So sabi ng mga scientists, mga doctors, sa 5,000 kaso, baka iisa lang daw ang demon possession. Yun po yung paniwala ng mga doktor, ng mga scientifico, at iba pang may mga siyensya. There are 3 other types of extraordinary demonic activity. So, sa mga naniniwala, mayroon daw 3 klaseng demon possession. Number 1, infestation. Infestation means infected. Nahawa. Parang ganun. Ano sabi nila? The presence of evil in a location. Sabi nila, pag pumunta ka sa lugar na yan, nandun doon yung demonyo. Kaya mayroong naniniwala kapag pumunta ka raw sa baliti tree, punong kahoy na baliti, kung anong klaseng punong kahoy, o nuno sa punso, nandiyan yung masasamang espiritu. Yun po ang sabi ng mga matatanda. With an object or, for example, a voodoo doll, mayroon man lang sila, manyika, o sometimes isang uri ng bagay na parang sabi nila, ginamit ng mga demonyo. At pag nahawakan mo yun, mag-iiba yung iyong pag-uugali, pati yung iyong mga pag-iisip. So yan po, paliwanag natin, kung baga, meron bang demon possession sa ating kapanahonan. At of course, modern science and scientists and doctors, hindi po sila naniniwala sa demon possession sa ngayong kapanahonan. In fact, sinabi ko kanina, yung statistics, out of 5,000 cases, isa lang daw ang pwedeng maging demon possession o pagsanib ng Espiritu Santo, pagsabi ng Espiritu Santo, Espiritu, ng masamang Espiritu sa isang tao. Now, question. Last part ng ating pag-aaral po, mga kaibigan at mga kapatid. Can Christians cast out the demons today? Kung mayroong mang pagsasanib o pagsapi ng mga demonyo at masasamang espiritu sa mga tao sa ngayong kapanahon, ang tanong, pwede bang palayasin ng mga Kristiyano ang mga masasamang espiritu niya? In other words, yung tinatawag na po sa English yan, exorcism. Mayroon pong rituals, mayroong secret prayer dyan para daw lumayas ang mga masasamang espiritu sa isang tao na sinapian ito. So ang katanungan, can Christian cast out the demons today? Kung meron man nasapian ng masamang espiritu sa ngayong kapanahon, pwede ba? Kaya ba ng mga Kristiyano ngayon na palayasin ang mga masasamang espiritu na yan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo? Of course, marami pong mga grupo, religious group. Hindi ko na babanggitin kung anong mga grupo din. Pero these religious groups claim that they can cast out demons. In fact, the Roman Catholic Church, mayroon pala silang ritual to cast out evil spirit from demon-possessed na mga tao. So, mayroon pong mga video, YouTube,
Mayroon pang mga sermon na pinakita nila, o mayroon pang mga pelikula noon na exorcism, exorcist, etc. Marami po. Mga tinatawag lang horror movies. Nagpapalabas ng mga masasamang espiritu. Kung minsan may pare, may isang tao na may kapangyarihan. So, yun ang tatalakayin natin. Can Christians cast out demons today? Pwede bang magpalayas ng demonyo ang mga Kristiyano ngayon? Mayroon ba tayong kapangyarihan? Kung tayo man ay Kristiyano, nabigyan ba tayo ng mga Panginoong Jesucristo ng kapangyarihan para magpalayas ng demonyo sa mga sinasapian ng banal, ng masasamang espiritu sa ngayong kapanahonan? Well, of course, bigyan po muna natin ng definition ang salitang exorcism. Exorcism means commanding demons to leave people. So simply, pag sinabi nating exorcism o pagpapalayas ng masasamang espiritu sa tao, yun po ang ibig sabihin ng exorcist. Ex means to get out, paalisin, exit. So yun po ang ibig sabihin ng exorcism. Pinapalabas mo, pinapalayas mo yung masamang espiritu sa isang tao na sinapian niya nito. Well, it was practiced by the disciple as part of the instruction of the Lord Jesus Christ. Kung mabasahin natin sa Matthew chapter 10, mayroon pong kautusan o utos ang Panginoong Jesucristo na ang mga tinatawag nating 70 disciples na pinadala niya sa iba't ibang lugar, sa Jerusalem, sa Judea at sa iba pang lugar, binigyan po ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo na sila po ay magpalayas ng demonyo nung panahon na yon, panahon ng ating Panginoong Jesucristo. During the first century, especially between the year 33 Anno Domini hanggang sa taong 60 or 70 Anno Domini. So in other words, kung titingnan mo yan, 33 up to 60, 70, 80. So more or less mga 50 years nung kapanahonan ng mga apostoles. Started with 30 Anno Domini and ended about 100. So more or less 100 minus 30, that's about 70 years. So nung panahon na yun, napapalayas ng mga apostoles, ng mga disipulo ni Kristo, ang mga masasamang espiritu. For example, in the book of Acts, chapter 16, merong babae doon na nasapian ng masamang espiritu at sunod kay Apostol Pedro at kay Bernabe, at sinasabi ng babaeng yun na sinapian ng masamang espiritu, itong mga taong ito, mga tao ito ng Diyos, sila ay nangangaral. Wala namang masamang sinasabi yung babaeng yun. Pero ang problema, ayaw ni Apostol Pablo na ang testimonya na sila ay mangangaral ng Panginoong Diyos ay magagaling sa isang babae na sinapian ng Espiritu Santo. So masama po ang epekto nun. Kasi pag narinig ng mga tao, ito pala ay kasama ng masamang babaeng ito ng sinapian. So hindi po maganda ang testimonya o sinasabi ng babae. Ang epekto po hindi maganda sa mga nakakarinig. Kaya yun po ay pinalabas ni Apostol Pablo ang masamang espiritu sa babaeng yun. Doon po nangyari yan sa Acts chapter 16. The disciples perform exorcism to show Christ's dominion over the demons. Sa Lucas chapter 10, verse 17. Basahin po natin yung sinasabi ng Lucas kapitulo 10, talatang 17. Ganito po ang sinasaad dito. Lucas 10:17. Ganito po. Subalit, alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya, ang bawat kahariang naglalaban-laban ang mga mamayan ay babagsak, at alinmang sambayang sila ang naglalaban ay mawawasak. Kasi, verse 18, kung kinakalaban ni Satanas ang kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi niyo, nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebub. Yun po ang binasa natin sa Lucas chapter 10, verse 17 and 18. Kasi nung gumagawa ng himala ang Panginoon, kasama yung mga apostoles at mga disipulo niya, sabi ng mga Pariseo, ng mga Hudyo, leader ng Jewish nation, sabi nila, ay, nagpapalayas nga ng demonyo ang Panginoon. Pero sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebub o Beelzebul. Beelzebub, isa po sa mga leader ng mga
masasamang espiritu yan. So, yun po yung paliwanag nila kung bakit nakapagpapalabas ng demonyo ang ating Panginoong Jesucristo. Alright. It also revealed their faith or lack of faith. So, kapag nagpapalayas ang mga apostoles, mga disipulo, ang ibig sabihin, may pananampalataya sila sa Panginoon. Pero mayroon pong okasyon o pangyayari na hindi nila napalayas yung masasamang espiritu. In fact, nagalit pa nga sa kanila. Casting out of demons. So, nung kapanahonan ng ating Panginoon sa Kristo, yung 3 taon at kalahati niyang pangangaral ng salita ng Diyos, marami po siyang ginawang mga himala. At isa sa mga himala na yan ay ang pagpapalayas ng mga demonyo o mga masasamang espiritu sa tao. So, yung ating pong pag-aaralan sa araw na ito, sa ating discussion, Demon Possession and Exorcism. By Jesus' authority, the apostles continued performing miracles in the first century. So, sa pangalan ng Panginoong Kristo, sinabihan niya yung kanyang mga apostoles, mga disipulo, na kayo ay pwede ring magpalayas ng mga demonyo, pwede kayo magpagaling ng mga sakit sa pangalan ko o sa otoridad ko, sa kapangyarihan ko. At yan po ay nangyari nung unang siglo o tinatawag nating first century. First 100 years of our Lord Jesus Christ ministry. Now, ang katanungan po mga kaibigan at mga kapatid, can these miracles happen today? Do demons still possess man? And if so, can they be cast out? So yung katanungan natin, pwede bang mangyari ang mga himala na katulad nung nangyari ng kapanahonan ng ating Panginoong Kristo? Ang mga demonyo ba ay pwede pa ring sapian ang mga tao sa ngayong kapanahonan? At kung sila ay sumapi man sa mga tao, pwede ba silang mapalayas sa pangalan ng ating Panginoong Kristo? So sa ating pong leksyon mga kaibigan at mga kapatid, 4 po na punto ang ating pag-aaralan. Ang number 1 ay ang katanungan, what is demon possession? And what are the effects of man? Anong ibig sabihin ng pagsapi ng demonyo sa mga tao? At ano po ang epekto ng pagsasapi na yan sa mga tao? Pangalawang tanong, miracles performed by Jesus and His apostles. Pag-aaral din po natin ang mga mala na ginawa ng Panginoong Kristo, pati na rin ang mga apostoles at iba pang mga piniling mga disipulo o mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Number 3, demon possession is still happening today. Tanong, ang pagsapi po ng demonyo ay nangyayari pa sa ating kapanahunan. Yan po ay sasagutin natin sa ating leksyon. At number 4, can Christian cast out the demons today? At kung meron mang demon possession o pagsapi ng mga demonyo sa mga tao sa ngayong kapanahunan, pwede bang palayasin ng mga Kristiyano yung masasamang espiritu niyan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo? Dahil nangyari na yun noong kapanahunan ng mga apostoles at nung nabubuhay pa sa mundong ito ang ating Panginoong Kristo. So sa ating discussion, simulan po natin mga kaibigan at mga kapatid, what is demon possession and what are the effects of demon possession of man? So ano pa talaga ang pagsapi ng mga demonyo at ano po ang epekto nito sa mga tao sa ngayong kapanahonan? Well, demon possession is the belief that an evil spirit or a demon can take control of a person's mind and body, leading to various physical, mental, and behavioral changes. So yung pag sinasabi nating demon possession, yung pagsapi ng mga masasamang espiritu o demonyo, hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa pag-iisip ng tao. At ito po ay nagdudulot ng physical, nagdudulot ng mental, at tinatawag nating behavioral changes. Nagbabago po yung ugali ng mga sinasapian ng demonyo. Now, when Satan or his demons take possession of a person's body without their consent, pwede ba na pasukan o sapian ng demonyo at ng mga masasamang espiritu ang isang tao na hindi kagustuhan ng isang tao without their consent? Number 3,
demon possession comes from the Greek word daimones sumai, which can have the following effects. So, sa Griego po, daimon nizumai o sumai can have the following effects. Ang epekto po sa tao, number one, pwede siyang magkasakit, illness. Pwede siyang magalit, sobrang puot o galit. Self-mutilation, ang ibig sabihin, pang sasaktan niya. Papaluin niya o sasaksakin niya yung sarili niya. At another sign of demon possession is superhuman strength. Sobrang lakas. Doon po sa Gadarines, mayroong isang sinapian doon ng demonyo at hindi lang isa. Sobrang niya lakas, kaya kang anumang klaseng tali o tanikala o kadenang binibigay sa kanya, ginagapo sa kanya, naalis mo niya sa sobrang lakas niya. So, yun po yung mga characteristics ng isang demon possessed. Sakit, kakaroon siya ng sakit, pwedeng sobrang galit, pwedeng saktan niya yung sarili niya, at meron siyang tinatawag na sobrang kalakasan. O, sabi mo na lang natin, para siyang superhero. Pero hindi siya superhero. Super evil or super villain. Now, there is a supernatural control on a person's actions, thoughts, and emotions, not their own but are directed by external supernatural force. So, pag nangyayari, pag sinapian ng isang tao, mayroon tinatawag na supernatural control. Hindi magawa ng isang tao na palabasin yun. Hindi niya kayang kontrolin. So, nangyayari, yung kanyang mga salita, yung kanyang mga ginagawa, pati yung kanyang emosyon, ay apektado dahil may tinatawag silang supernatural force or external. Sa labas ng kanyang katawan, hindi niya kontrolado, mai-influensya yung sinapian ng demonyo. Well, some people believe that demon possession focuses on psychological or sociological factors than a literal supernatural influence. So, itong sabi karamihan ng mga pamaniwala ng iba, sabi nila, ang tanda ng demon possession ay tinatawag na psychological. In other words, nagkakaroon ng problema sa kanyang pag-iisip. Hindi lamang yon. Yung kanyang behavior sa mga tao na nasa kanyang kapaligiran ay nagbabago rin ang kanyang trato sa mga tao. So, ito po ay hindi lamang tinatawag ng literal supernatural influence. So, dahil sa control at pag-ihimasok ng mga masasamang espiritu, nagbabago talaga yung tao. Sa iba nga, medyo nagbabago pati itsura. Now, number 6, under the discussion of what is demon possession, many mental illnesses, according to psychologists, for example, today, sa kapanahon na natin, katulad ng schizophrenia, epilepsy, Tourette's syndrome, were sometimes attributed to demon possession. So, may mga sakit ngayon, ayon sa mga hindi mapaliwanag ng mga psychologists, mga doktor, sabi nila, yung schizophrenia po, split personality, kung minsan magandang ugali, kung minsan naman nagbabago, at kung minsan kanyang personalidad siya, sabi niya, ako ay si Juan de la Cruz, mamaya-maya mag-iba yung pangalan niya, iba rin yung personalidad. So yung tinatawag na split personality or schizophrenia. Yung epilepsy po, alam naman natin yan, biglang natutumba, nangingisay, nanginginig. And of course, another kind of syndrome, yung Tourette's syndrome. So sabi nila, ito ay mga sakit sa ngayong kapanahonan na impluensya raw ng pagsasapi ng demonyo sa tao. So yan po yung ating definition, discussion on what is demon possession at kung ano ang epekto sa tao. Hindi po comprehensive itong ating discussion dahil limited po ang oras natin dito sa radyo and of course sa YouTube. Now let's go to the next subject matter. What were the miracles performed by Jesus and His apostles during the first century? Ano po yung mga himala, milagro na ginawa ng mga apostoles ng ating Panginoong Jesucristo nung unang siglo or the first 100 years ng Anno Domini or the Year of the Lord? Number 1, Jesus Christ performed many miracles to show His divine power and confirm His identity as the Messiah. So bakit si Kristo gumawa ng mga himala? Ano po ang dahilan? Well, gumawa ng himala ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat
Yun po ay pagpapakita ng kanyang kapangyarihan bilang Diyos, anak ng Diyos, o kasama sa tinatawag nating Godhead. He was a member of the Godhead, or tinatawag nating Triune God. At isa pa, ito rin ay nagpapatunay na siya ang dakilang Mesyas. Ano po yung Mesyas? The word Messiah or Mesyas, the appointed person, yung pinili ng Diyos na magliligtas sa katauhan, sa spiritual na kaligtasan. So yun po si Kristo. So sabi kasi ng mga prophecy o mga hula, pag may dumating na ganito ang gagawin niya, magpapakita ng mga himala, magbubuhay sa mga patay, yun na ang Mesyas, yun ang tagapagligtas ng buong sanlibutan. Well, Jesus Christ, during His time, He healed a wide variety of illnesses. Ano pong mga nagawang himala ni Kristo nung panahon niyan? Well, na blindness, yung mga bulag na nakakakita, hindi po ordinaryong mga may himalayan. Yung mga bingi ay nakakarinig. Yung mga paralitiko, yung hindi makagalaw, napapagalaw niya, nawawala yung paralysis. So, yun po yung mga example ng himala ng Panginoon. At of course, yung leprosy. Sa ngayong kapanahonan, mayroon ng gamot yung tinatawag nating leprosy or ketong. Pero nung panahon ng ating Panginoon sa Kristo, mahirap pong gamutin ito. Sabi na nga nila, imposible. Pero pwedeng gumaling, kaya lang matagal. So, yun po yung mga halimbawa ng mga nagawa ng ating Panginoon sa Kristo na mga himala. Of course, kasama dyan yung pagpapalabas niya ng masasamang espiritu o mga demonyo sa mga tao. At usually, nung panahon na yun, kapag ikaw ay nasapian ng demonyo, nag-iiba pong ugali, parang may sira ulo ang isang taong sinasapian ng demonyo. Nawawala siya sa kanyang sarili. Also, ano pa? Ginawa ng Panginoong Jesucristo, He raised people from the dead. Nagbuhay siya sa mga patay. Sino yung mga binuhay niya? Well, one of them was Lazarus. At ano pa? Yung anak ng isang byuda. Anak na lalaki ng isang byuda. The son of a widow from Nain. Ano pa? Marami pang ginawa ang Panginoon. He miraculously fed thousands of people with a small amount of bread and fish. 1,000 katao, mabot ng 5,000, napakain ng Panginoong Kristo. Anong ginawa niya? Nag-order ba siya sa mga restaurant? Wala po. Ang ginamit lang, ilang pirasong tinapay at 2 isda. Ngayon, naparami ng Panginoong Kristo. So, himala yun. The miracle of multiplication. Naparami niya yung tinapay, naparami niya rin yung isda, at napakain niya yung ilang libong tao. Alright. Jesus also walked across a lake showing His control over elements. Nung sila po ay nakasakay sa isang, sabi na nating, sailboat, lumakad po si Kristo sa lake o sa lawa. Parang dagat, ano? Anong ibig sabihin? Pati yung mga elemento like tubig, hangin, apoy, kontrolado ng ating Panginoon sa Kristo nung kapanahonan niya. Alright? So, in other words, sinasabi ko lang po mga kapatid, mga kaibigan yan, para alam natin kung anong mga himalang ginawa ng Panginoon, pati ng mga apostoles, at kung may nagsasabi ngayon kapanahonan na sila ay marunong din, ito po yung mga himala na ginawa ni Kristo. At kung kaya nilang tularan ang mga ginawa ng Panginoon sa Kristo, masasabi natin sila na yung Panginoong Diyos. Ano pa? He also transformed water into wine at a wedding. Nung kinulang po ng alak yung nagpapapiesta dahil may kasal, kinulang ng alak. So anong ginawa? Pumunta sila kay Kristo. Panginoon, kulang yung alak. So ginawa ni Kristo, sinabihan niya yung mga tao, lagyan nyo ng tubig ang mga tapayan. At pagkatapos nalagyan ng tubig ang mga tapayan, sabi ng Panginoon, ihatid nyo na doon sa gustong mag-inuman. Ibinigay ka nila, kanila tubig pa rin. Nung tinikba na nila, magandang klaseng alak. So yun po yung kapangyarihan
na ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo. Now let's go to the examples of the miracles performed by the apostles. Ano naman yung mga himala na ginawa ng mga apostoles, pati na rin yung ilang mga disipulo o mga ngaral, tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Well, of course, sabihin natin pinaka-main character sa mga apostoles, si Apostol Pablo, Apostol Pedro at iba pa. Pero ang pinaka-popular po, Apostol Pedro, Apostol Pablo. Well, the apostles and others, of course, they healed the lame, the paralyzed, and the sick through the power of Jesus' name. Now, importante po, noong nagpapagaling ang mga apostoles, pati yung mga ibang disipulo ni Kristo, palagi po nilang ginagamit yung salita ng Panginoong Hesukristo. The name of Jesus, in the name of Jesus of Nazareth, you stand up, you walk. Okay, ganon. So, anong pinagaling ni Kristo? Anong mga apostoles? Yung mga pilay na hindi makalakad. Yung hopeless cases na hindi na makalakad, sinabihan ng mga apostoles, tumayo kayo at maglakad. Alright, ano pa? Yung mga paralitiko. Usually, mga paralitiko, katulad po ni ating bayaning si Apolinario Mabini, tawag sa kanya sublime paralitiko pero masyado magandang utak. So yung panahon ni Kristo, napapagaling niya po pati yung mga paralitiko. Alright, ano pa? Those who were possessed by demons, yung mga sinapian ng demonyo, marami pong halimbawa. Isa na po doon si Maria Magdalena na pinagaling ng Panginoong Hesukristo. Pinalayas niya ang mga demonyo na sumanib sa kay Maria Magdalena. Ano pa? The apostles also raised people from the dead. Si Apostol Pedro ay nagbuhay din sa mga namatay. Sino yung binuhay ni Apostol Pedro? Well, si Tabita. Pangalan niya Tabita, pero may another name siya, Dorcas. Itong si Tabita o Dorcas, marami pong kawanggawa na ginagawa ito. Marami siyang tinutulungan ng mga tao, mananahi siya, gumagawa ng mga damit, at ipinamamahagi niya sa mga kapatiran, sa mga duka. Ito po si Tabita. Namatay po, binuhay ulit ni Apostol Pedro. The Apostle Paul also, one time, nangangaral po siya doon sa Troas. May lalaki na nandoon, nakaupo sa third floor. Sa haba ng mensahe ni Apostol Pedro, nakatulog yung pobreng lalaki, pangalan niya po si Eutychus, bumagsak mula sa third floor. At nang bumagsak doon sa sahig, kung saan naroon si Apostol Pablo na nangangaral, patay po yung lalaki, si Eutychus. So nag-alala yung mga kamag-anak niya. Pero ano sabi ni Apostol Pablo? Huwag kayong mag-alala, siya ay buhay. At binuhay nga ni Apostol Pablo si Eutychus na nahulog mula sa third floor, ikatlong palapag. So, brothers and sisters, therefore, ano pa yung mga ginawa ni Apostol Pablo? Yung pintuan ng bilangguan doon po sa Troas, sa Pilipos. Nakulong si Pablo kasama po si Bernabe. At sa pamamagitan ng panalangin, nagkaroon po ng earthquake o lindol, tapos nabuksan yung mga pintuan ng bilangguan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan pa rin ng pagtawag ni Apostol Pablo at ni Bernabe sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Healing the sick through relics and shadow, earth-shaking during the work service. Ano pa? Sa pamamagitan po ng panyo. Panyo lang ni Apostol Pablo, gumagaling na yung mga tao. Okay. Si Pedro naman, yung kanyang anino. So, kalain nyo yan, panyo, pwede makapagpagaling. Anino, pwede rin magpagaling. So, yun yung mga ginawang himala ng mga apostoles sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kasama na rin po doon ang pagpapalayas sa mga masasamang espiritu o sa mga demonyo sa mga tao noong kapanahunan. So, yun po yung ating pagtingin o pagtalakay sa mga himala na ginawa ng mga apostoles, pati na rin ang ating Panginoong Hesukristo noong unang siglo o the first century. Ang next point nating didiscuss po mga kaibigan at mga kapatid, ang tanong, demon possession is still happening today.
Ang pagsanib ba ng mga demonyo ay nangyayari pa sa ating kapanahunan? Sapagkat nangyari nung panahon ng mga apostoles, ng panahon ng Panginoong Jesucristo. Ang tanong, ito ba ay nangyayari pa sa ngayon? Mayroon bang mga taong sinasaniban ng demonyo o ng masasamang espiritu? Alright, many people do not actually accept na mayroon pa ring demon possession sa ating kapanahonan. Sabi nila, modern times na tayo, imposible na magkaroon ng pagsasanib ng demonyo, ng masasamang espiritu sa tao. So, hindi na sila naniniwala na nangyayari pa yan sa ngayong kapanahonan. So, sabi nila, instead, scientific and medical explanation have the challenge the reality of demon possession. So, yung siyensya, mga scientifico, mga doktor, ay sabi nila, totoo ba talaga yung sinasapian ng mga demonyo? So, yun po ang katanungan nila. So, in other words, so mga scientists, mga scientifico, mga doktor, at iba pa, ay hindi po naniniwala sa tinatawag nilang demon possession o pagsapi ng masasamang espiritu o demonyo sa mga tao sa ngayong kapanahunan. Conditions like trance and possession orders are deemed psychiatric diagnosis. So in other words, ngayon, kung minsan may mga doktor, sabi nila, nagkakaroon ng trance o kunwari parang lumulutang o parang nawala sa sarili, ganon, ano? At sabi nila, ayan ay di totoong himala o may mga psychiatric diagnosis yung mga sinasabi nila lang, may diferensya sa ulo. So sabi ng mga doktor, mga scientifico, hindi yan talaga demon possession. Yan ay tinatawag nilang psychological na mga sakit. Mental illnesses, ano pa? Yung mga psychosis, schizophrenia, altered perception, loss of identity, and dissociative disorders. Marami pong termino ito sa medicine at sa psychology. Yung psychosis po, may problema sa pag-iisip. Yung sinabi na natin kanina, yung schizophrenia, split personality, dalawa po ang kanyang personalidad, kumisan masama, kumisan mabuti. Ayun po. At ano pa? Yung altered perception, hindi maraming isang tao na hindi niya naintindihan yung kanyang kapaligiran. Loss of identity. May mga tao na tanungin mo, sino ka? Hindi niya kilala yung sarili niya. Baka sabihin niya siya isang artista o isang politiko. May ganun po ang pangyayari. Or disassociated disorders. In other words, isang tao, hindi niya alam kung nasaan siya, kung sino siya, kung anong ginagawa niya. Yung mga ganong klaseng sakit, sabi ng mga doktor, mga scientifico, yan ay pwedeng ipaliwanag ng siyensya o ng medisina at hindi pwedeng tawaging demon possession. Now, let's go to the next part. Demon possession are sometimes recognized as misinterpretation of mental and psychological issues. Ito yung sinasabi ko kanina, na ayon sa mga scientists, scientifico, mga doktor, ang demon possession daw ay hindi totoo. Ito raw ay dahil may sakit sa pag-iisip at may sakit sa pag-uugali yung tao na yun. So, hindi sila naniniwala sa demon possession. Now, cases of demon possession are real, but they are rare. But there is also a group na nagsasabi na ang demon possession ba ay nangyayari pa sa ngayong kapanahonan. Kaya lang, sabi nila, bihira. Meron pa, pero bihira lang daw. Okay, so yun ang paniniwala nila. Maybe 1 out of every 5,000 cases is demonic possession. So sabi ng mga scientists, mga doctors, sa 5,000 kaso, baka iisa lang daw ang demon possession. Yun po yung paniwala ng mga doktor, ng mga scientifico, at iba pang may mga siyensya. There are 3 other types of extraordinary demonic activity. So, sa mga naniniwala, mayroon daw 3 klaseng demon possession. Number 1, infestation. Infestation means infected. Nahawa. Parang ganun. Ano sabi nila? The presence of evil in a location. Sabi nila, pag pumunta ka sa lugar na yan, nandun yung demonyo. Kaya mayroong naniniwala kapag pumunta ka raw sa Baliti 3,
punong kahoy na baliti kung anong klaseng punong kahoy, o nuno sa punso, nandiyan yung masasamang espiritu. Yun po ang sabi ng mga matatanda. With an object or, for example, a voodoo doll, mayroon man lang sila, manyika, o sometimes isang uri ng bagay na parang sabi nila, ginamit ng mga demonyo. At pag nahawakan mo yon, mag-iiba yung iyong pag-uugali, pati yung iyong mga pag-iisip. So yan po, paliwanag natin, kung baga, meron bang demon possession sa ating kapanahonan. At of course, modern science and scientists and doctors, hindi po sila naniniwala sa demon possession sa ngayong kapanahonan. In fact, sinabi ko kanina, yung statistics, out of 5,000 cases, isa lang daw ang pwedeng maging demon possession o pagsanib ng Espiritu Santo, pagsabi ng Espiritu Santo, Espiritu, ng masamang Espiritu sa isang tao. Now, question. Last part ng ating pag-aaral po, mga kaibigan at mga kapatid. Can Christians cast out the demons today? Kung mayroong mang pagsasanib o pagsapi ng mga demonyo at masasamang espiritu sa mga tao sa ngayong kapanahonan, ang tanong, pwede bang palayasin ng mga Kristiyano ang mga masasamang espiritu niya? In other words, yung tinatawag na po sa English yan, exorcism. Mayroon pong rituals, mayroong secret prayer dyan para daw lumayas ang mga masasamang espiritu sa isang tao na sinapian nito. So ang katanungan, can Christian cast out the demons today? Kung meron man nasapian ng masamang espiritu sa ngayong kapanahonan, pwede ba? Kaya ba ng mga Kristiyano ngayon na palayasin ang mga masasamang espiritu na yan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo? Of course, marami pong mga grupo, religious group, hindi ko nababanggitin kung anong mga grupo din. Pero these religious groups claim that they can cast out demons. In fact, the Roman Catholic Church, mayroon pala silang ritual to cast out evil spirit from demon-possessed na mga tao. So, mayroon pong mga video, YouTube, mayroon pong mga sermon na pinakita nila, o mayroon pang mga pelikula noon na exorcism, exorcist, etc. Marami po. Mga tinatawag lang horror movies. Nagpapalabas ng mga masasamang espiritu, kung isa may pare, may isang tao na may kapangyarihan. So, yun ang tatalakayin natin. Can Christians cast out demons today? Pwede bang magpalayas ng demonyo ang mga Kristiyano ngayon? Mayroon ba tayong kapangyarihan? Kung tayo man ay Kristiyano, nabigyan ba tayo ng mga Panginoong Jesucristo ng kapangyarihan para magpalayas ng demonyo sa mga sinasapian ng banal, ng masasamang espiritu sa ngayong kapanahonan? Well, of course, bigyan po muna natin ng definition ang salitang exorcism. Exorcism means commanding demons to leave people. So simply, pag sinabi nating exorcism o pagpapalayas ng masasamang espiritu sa tao, yun po ang ibig sabihin ng exorcist. Ex means to get out, paalisin, exit. So yun po ang ibig sabihin ng exorcism. Pinapalabas mo, pinapalayas mo yung masamang espiritu sa isang tao na sinapian niya nito. Well, it was practiced by the disciple as part of the instruction of the Lord Jesus Christ. Kung mabasahin natin sa Matthew chapter 10, mayroon pong kautusan o utos ang Panginoong Jesucristo na ang mga tinatawag nating 70 disciples na pinadala niya sa iba't ibang lugar, sa Jerusalem, sa Judea at sa iba pang lugar, binigyan po ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo na sila po ay magpalayas ng demonyo nung panahon na yon, panahon ng ating Panginoong Jesucristo. During the first century, especially between the year 33 Anno Domini hanggang sa taong 60 or 70 Anno Domini. So in other words, kung titinan mo yan, 33 up to 60, 70, 80. So more or less mga 50 years nung kapanahonan ng mga apostoles. Started with 30 Anno Domini and ended about 100. So more or less
100 minus 30, that's about 70 years. So, nung panahon na yun, napapalayas ng mga apostoles, ng mga disipulo ni Kristo, ang mga masasamang espiritu. For example, in the book of Acts, chapter 16, merong babae doon na nasapian ng masamang espiritu at sunod ng sunod kay Apostol Pedro at kay Bernabe, at sinasabi ng babaeng yun na sinapian ng masamang espiritu, itong mga taong ito, mga tao ito ng Diyos, sila ay nangangaral. Wala namang masamang sinasabi yung babaeng yun. Pero ang problema, ayaw ni Apostol Pablo na ang testimonya na sila ay mangangaral ng Panginoong Diyos ay magagaling sa isang babae na sinapian ng Espiritu Santo. So, masama po ang epekto nun. Kasi pag narinig ng mga tao, ito pala ay kasama ng masamang babaeng ito ng sinapian. So, hindi po maganda ang testimonya o sinasabi ng babae. Ang epekto po hindi maganda sa mga nakakarinig. Kaya yun po ay pinalabas ni Apostol Pablo ang masamang espiritu sa babaeng yun. Doon po nangyari yan sa Acts chapter 16. The disciples perform exorcism to show Christ's dominion over the demons. Sa Lucas chapter 10, verse 17. Basahin po natin yung sinasabi ng Lucas kapitulo 10, talatang 17. Ganito po ang sinasaad dito. Lucas 10:17. Ganito po. Subalit, alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya, ang bawat kahariang naglalaban-laban ang mga mamayan ay babagsak, at alinmang sambayang sila ang naglalaban ay mawawasak. Kasi, verse 18, kung kinakalaban ni Satanas ang kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi niyo, nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebub. Yun po ang binasa natin sa Lucas chapter 10, verse 17 and 18. Kasi nung gumagawa ng himala ang Panginoon, kasama yung mga apostoles at mga disipulo niya, sabi ng mga Pariseo, ng mga Hudyo, leader ng Jewish nation, sabi nila, ay, nagpapalayas nga ng demonyo ang Panginoon. Pero sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebub o Beelzebul. Beelzebub, isa po sa mga leader ng mga masasamang espiritu yan. So, yun po yung paliwanag nila kung bakit nakapagpapalabas ng demonyo ang ating Panginoong Jesucristo. Alright. It also revealed their faith or lack of faith. So, kapag nagpapalayas ang mga apostoles, mga disipulo, ang ibig sabihin, may pananampalataya sila sa Panginoon. Pero mayroon pong okasyon o pangyayari na hindi nila napalayas yung masasamang espiritu. In fact, nagalit pa nga sa kanila. So, anong sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 17, verse 14 to 21? Sabi ng Panginoong Jesucristo, kulang kayo sa paniniwala o pananampalataya. Parang mayroon kayong duda, mayroon kayong alinglangan sa kapangyarihan na ibinigay ko sa inyo. So, may mga pagkakataon po na hindi napapalayas ng mga apostoles, ng mga disipulo ng Panginoong Jesucristo ang mga masasamang espiritu dahil kulang sila sa paniniwala. But in the later part of the New Testament, believers are exhorted to cast out demons. So kung titignan mo from the book of Romans to the book of Job, yung unang mga Kristiyano, mayroon po silang kapangyarihan sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo na magpalayas ng demonyo. Of course, si Pablo, si Pedro at iba pa ay may kapangyarihan. Doon po sa Matthew chapter 10 at sa Lucas kapitulo 1, yung mga pinadala ni Kristo, yung 70 disciples, sila po ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon na magpalayas ng demonyo. Alright, but today, question, believers are not exhorted to cast out demons. Wala na pong utos sa ating kapanahunan ngayon. Mayroon pa bang utos na magpalabas tayo ng mga demonyo? So, ang katanungan na sinasagutan, can Christian cast out demons today? So, sabi ng iba, ang answer dyan, no. Why? Dahil wala na pong utos sa mga Kristiyano sa ngayong kapanahunan na magpalabas ng mga masasamang espiritu sa sinapian nilang mga tao. For example, in the book of Ephesians, chapter 6, verse 10 to 18, sabi ni Apostol Pablo, put on the whole armor of God. Isuot nyo ang mga balute or armor
na binigay ng Panginoon Diyos. Ang inyong shield ay paniniwala o pananampalataya. You use the sword of the Spirit. So yun po yung mga armas, spiritual weapons na binigay sa mga Kristiyano sa ngayong kapanahonan at wala po nung kapanahonan yun na nasa atin na ngayon. Because of Ephesians chapter 6 verse 10 to 18, sabi ni Apostol Pablo yan sa mga Kristiyano sa Efeso, at yan ay nasa atin din sa ngayong kapanahonan. Si Santiago naman, ano sabi niya? James chapter 4 verse 7, sabi ni Santiago, resist the devil and he will flee from you. Labanan nyo ang demonyo at siya ay lalayo sa inyo. In other words, today, hindi tayo pwedeng pasukin, hindi pwede tayong sapian ng demonyo dahil narito na ang Panginoong Jesucristo. Tinalo ng Panginoon ang Satanas. Iginapos niya. Hindi po literal naghapos, kundi limitado na po ang kapangyarihan ni Satanas ngayon, and it will take, sabi ni nga nila, 1,000 years or more. Ibig sabihin, hindi po literal na 1,000 years. Nalimitahan po ang kapangyarihan ni Satanas, so hindi na siya katulad ng kapangyarihan nyo nung kapanahonan ng mga apostoles ni Kristo, na lahat, kahit sinong tao ay pwede nilang makontrol sa pamamagitan ng pagsapi ng masasamang espiritu. Ano pa sabi ni Apostol Pablo? 1 Peter chapter 5 verse 8, be careful of the devil, beware, because Satan is like a roaring lion seeking whom he will devour. Mag-ingat kayo, kahit si Satanas umiikot-ikot lang, gumagala na parang leon, naghahanap ng mga sisilain. So hindi po literal na leon si Satanas, kundi parang comparison lang yan. Katulad ng leon, si Satanas pag-gala-gala, naghahanap ng mga masisila o makakain. So parang ganun din po ang demonyo according to the Apostle Peter in 1 Peter chapter 5 verse 8. Okay, not to give him room in our lives. So sabi ni Apostol Pablo, wag daw pagbigyan ang masamang espiritu sa ating buhay. In other words, pwede pong labanan. So hindi na kailangan ng tinatawag na exorcism, sapagkat kung ikaw ay Kristiyano, nasa iyo ay Espiritu Santo. Ano sabi ng Acts chapter 2 verse 38? Repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. So kung nasa atin po yung Espiritu Santo na ibinigay sa atin nung tayo ay magsisi, mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo, nasa atin yung kaloob ng Espiritu Santo. So sa halip na espiritu ng demonyo, ang nasa isang Kristiyano, ang naroon po ay ang banal na espiritu. Sino bang mas malakas na kapangyarihan? Ang banal na espiritu o ang espiritu ng demonyo? Siyempre mas malakas ang banal na Espiritu Santo, sapagkat ang banal na Espiritu Santo ay Diyos, member of the Triune God, o sinasabi nila sometimes Trinity. Walang Trinity sa Bible, but there is the idea of a Triune God. 3 persons and 1 Godhead. So ang katanungan po, mga kaibigan at mga kapatid, bago tayo magtapos sa ating leksyon, are people still possessed by demons today? Ang mga demonyo ba ay pwede pang sumapi sa mga tao ngayon? Ang answer ko po kanina, pwede pong pumasok kung papayagan mo. But they have no longer the power that they had during the time of Jesus Christ and the apostles. Lalo na kapag ikaw ay Kristiyano, ang sabi ni Apostle Peter, Acts chapter 2 verse 48, repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. So pag nasa atin po ang Espiritu Santo, 1 Corinthians 3:16, 1 Corinthians 6:9, we are the temple of the Holy Spirit. Tayo ay templo ng Espiritu Santo. Sa makatwid, hindi pwede pumasok yung masamang espiritu. Maliban na lang, kung gagawa ka ng kasamaan, talagang papasok yung espiritu ng demonyo. But the Satan, the demon, cannot possess Christians because the Holy Spirit is already there. So ang sagot po, the devil and demons were proved powerless before the Son of God. Ano sabi doon sa Colossus chapter 3 verse 15 and 1 John 3:8? They were rendered powerless. Nang si Kristo po ay napako sa krus at nabuhay, nawala na ng kapangyarihan ang mga demonyo, pati si Satanas.
Hindi nila pwedeng kontrolin ang mga tao, lalong-lalo yung mga taong sumampalataya kay Kristo. And that is the idea there of that Satan was bound. Si Satanas ay natalian, nakulong. Hindi niya pwedeng impluwensya ng tao katulad ng ginawa niya ng panahon ng mga apostoles, because the apostles were there, Jesus Christ were there, kaya naroon ng mga demonyo para ipakita sa mga tao na mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa demonyo. So demons still exist today, but they do not and cannot possess people today katulad noong kapanahon. Why? Especially so, if you are in Christ, because the Holy Spirit is with you. Pero pwede pa rin sapian ng masamang espiritu ang tao kung papayagan nilang pumasok sa kanilang katawan, sa kanilang pag-iisip, at kontrolin ang kanilang buhay. In fact, today, paano nakakapasok ang masamang espiritu sa tao? Well, sa pamamagitan po ng bawal na gamot. Pag ikaw ay gumagamit ng bawal na gamot, madali pong pumasok si Satanas o sa demonyo. Why? Wala ka ng control sa isip mo. Wala ka ng control sa katawan mo. Ano pa? Pag ang isang tao ay lasing, masama ng espiritu ang pumapasok dyan. Espiritu ng alak, at madaling sumama doon si Satanas at ang kanyang mga demonyo dahil hindi na kontrolado ng tao ang kanyang pag-iisip, pati na rin ang katawan. So in that sense, Satan can still possess people today when people will let them come in sa pamamagitan ng droga, sa pamamagitan ng alak. And of course, there is the idea of the occult. Doon sa Old Testament, binawal ng Panginoon Diyos sa mga Israelitas to consult what you call familiar spirits. Yung familiar spirits po doon sa Old Testament, yun po yung mga evil spirit, yung mga demonyo. So, pwede mong kontakin. In fact, sa ngayong kapanahonan, mayroon pong mga religious groups, mga kulto, mayroon silang panalangin na pag tinawag nila, yung mga, ginamit nila yung mga panalangin, lumalabas po yung impluensya. Sa iba nila, angel. Yung palang angel na yun ang evil angels. Yun yung mga demonyo. At pwede ka ring bigyan ng kapangyarihan. Kaya nga, may mga tao ngayon, hanggang ngayon, may kapangyarihan silang bigyan ng sakit ang isang tao. Yung tinatawag nilang kulam. Witchcraft. Dinascuss ko na po sa isang lesson ko yan. Witchcraft, sorcery, pangkukulam, yun pang pamamaraan ni Satanas kayo, mga kaibigan at mga kapatid, para ma-impluensya ang mga tao at magamit nila ang mga tao sa pagbigay ng sakit, sa pagbigay ng ano pang klaseng kapamakan sa tao sa ngayong kapanahunan. So today, brothers and sisters, as we are about to close our lesson, today as Christians, we have to fight Satan who tempts people to commit sin. Ang dapat gawin ng isang Kristiyano ngayon ay labanan si Satanas. Ano sabi ni Santiago, James 4:7? Resist the devil and he will flee from you. Labanan niyo si Satanas at siya ay lalayo sa inyo. Anong ginawa ng Panginoong Jesucristo? Di ba 3 beses na tinukso ni Satanas si Kristo? Primero, nang gutom si Kristo, sabi niya, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga bato. Anong sagot ni Kristo? Hindi lang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dinala niya si Kristo sa pinakamataas na bundok. Sabi ni Satanas, bibigay ko sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, glory at kayamanan ng mundo. Sambahin mo lang ako. Sabi ni Kristo, lumayo ka. Dapat sambahin mo lang ang Panginoon. At panghuli, dinala niya sa isang tore. Sabi ni Satanas, magpatihulog ka kasi sasaloyin ka ng mga anghel. So yun po, napaglabanan ng Panginoon. Ang ibig sabihin, kung kaya ng Panginoon, sa tulong ng Panginoon at sa tulong ng Banal na Espiritu, kaya rin ng sinumang Kristiyano na labanan ang mga tukso na ibinibigay ni Satanas ayon dito sa Matthew chapter 4 verse 3, James chapter 1 verse 14. Sabi ni Santiago, resist the devil and do not commit sin. Pag ikaw ay natutukso, siyempre, layuan mo ang kasalanan. 1 Peter 5:8, sabi niya, be careful because the devil goes around like a roaring lion seeking whom to. Pwede pong labanan si Satanas sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo
At kung tayo may pananampalataya sa Kanya, pwede pong labanan ang tinatawag nating demon possession, pagsapi. Pero kung gusto mo talaga, pwede po. Sa pamamagitan ng paggamit ng droga, pamamagitan ng alak, at kung ikaw ay kukonsulta sa tinatawag nilang evil spirits, familiar spirits, mga masasamang espiritu, o yung tinatawag nilang kulto o kulto, pamamagitan ng sorcery, pangkukulam, witchcraft, pwede rin pong pumasok si Satanas at impluensyahin ang buhay ng isang tao. Pero pag ikaw ay kay Kristo, hindi pa mangyayari yan. Sa pagtatapos po mga kaibigan at mga kapatid, before ascending to heaven, Jesus Christ gave the apostles the Great Commission. Ano po yung Great Commission na yun? Matthew 28 verse 19 and 20. Sabi ni Kristo, "Mayo kayo sa buong sanlibutan, gawin yung alagad ang lahat ng tao, binabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, at turuan nyo sila sa lahat na ibinigay kong aral sa inyo." Pag nagawa po natin yan, mga kaibigan at mga kapatid, para sa inyo, para sa atin, lalayo po yung masamang espiritu. Hindi siya makaka-impluensya sa tao. Kaya dapat ipangaral natin ang Ebanghelyo para ang mga tao ay hindi po ma-impluensya, masapian ng mga masasamang espiritu. At paano natin magagawa yan? Sa pamamagitan po ng kapangyarihan ni Kristo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, walang espiritu na masama ang makakapasok sa atin. All kinds of evil cannot enter us. Number one, kung tusunod tayo kay Kristo. Ano sabi ng Panginoon? Maniwala kayo at magpabautismo para kayo ay maligtas. Believe and be baptized to be saved. Saved from what? Saved from sin, saved from Satan, saved from demon possession. Ano pa? Ito po ang pinaka-importante. Sabi ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus sa kapatawaran ng inyong makasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Yan po ang panlaban natin sa masamang espiritu kay Satanas. And lastly, kung ikaw hindi pa Kristyano, kayo po ay inimbitahin namin, tanggapin nyo si Kristo sa inyong buhay. Pwede namin kayong tulungan. Saan man kayong location sa buong Pilipinas o kahit sa buong mundo, pwede po kayong tulungan at tulungan namin kayo ay sumampalatay kay Kristo, magpabautismo. And finally, please remember, si Kristo po ay nag-iimbita sa lahat. Wala pong pinipili ang Panginoon Diyos. Lahat po ay gusto niyang maligtas. Lahat ay gusto niyang hindi masapian at ma-influensya ni Satanas. Ano sabi ni Kristo? Come unto me all ye that labor. Ano yung labor na yon? Hindi po physical na labor. Kung hindi, nilalabanan mo yung tukso, nilalabanan mo si Satanas. At paano mo malalabanan yon? Kung mag-isa ka lamang. So sabi ni Kristo, come unto me and I will give you spiritual rest. And not only spiritual rest, but I will give you spiritual armor. Panlaban sa lahat ng uri ng tukso. Matthew chapter 18, or rather 11, 28 to 30. Yan po ang ating conclusion sa ating mensahe sa umagang ito sa pinamagatan kong demon possession and exorcism. Ang pagsapi ng demonyo sa mga tao at pati na rin ang pagpapalayas sa mga demonyo. Ayan po ang ating leksyon. Maraming pong salamat. Let's have a prayer before we end our lesson. Ama namin sa langit, Lord God, we thank you for our Lord Jesus Christ. We thank you for giving us your Son and giving us the Holy Spirit to be able to defend ourselves from the attacks of the tempter Satan and his demons. At kami po ay sa pamagitan ng Espiritu Santo ay lumakas. Maraming salamat. Thank you for our sponsors, World Radio International. Thank you rin kay kapatid na Rico Canlas and his wife, Sister Sale. Salamat din kay Brother June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila. Salamat din kay Sister Rose and June Ontalasca of Canada. Salamat kay kapatid Ed and Sister Viola Lauder. Salamat din sa mga kapatiran sa Golden Gate Congregation headed by Art Madlang, Terry Dennis, James Kitoriano, Deborah Quinones Marcos, and of course others na dyan po sa Golden Gate Congregation. Salamat din kay Brother Nards and Bibing Tuanyo, Sister Grace and Arvin Tuanyo, na nasa abroad po si Sister Grace, si Arvin nasa Iloilo, Brother Nards nasa Capiz and with his wife. And of course, mga kapatiran sa Jeddah, Brother Jonathan Sareno, Henry Katig, and all the rest, to my sister in Cebu,
and Brother Greg, Sister Luz, Manuel, and the churches in Pangasinan. Maraming po salamat. God bless us all. And we ask this in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Praise the Lord, for He is glorious. Never shall His promise fail. God hath made us victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord of our salvation. Host on high, His power proclaim. Heaven and earth and all creation, laud and magnify His name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.